Habang nakahiga ang pusa, pinapaliwanag nito na ang itlog ni Ocaron ay nababalot ng spiritual na enerhiya na parang isang ginto na may laking 5 sentimetro. Naiinis naman si Momo dahil para sa kanya ay mahirap ito hanapin dahil sa liit nito. Dagdag pa ng pusa na ang itlog ni Ocaron ay puno ng life force at naaakit dito ang mga spirito at yokai. Masamang balita ito para kila Momo pero walang pakialam ang pusa kung anong mangyari dito. Pinagsisipan nila ang pusa dahil siya ang may kasalanan kung bakit nawala ang itlog ni Ocaron. Pag-uwi sa bahay, tinanong sila ni Dodoria kung nakita na nila ang itlog. Sinabi pa ni Dodoria na magtatanong na lang siya tungkol sa intel ng itlog. Pinaalala din ni Dodoria kay Ocaron na nasa kanya peren ang kapangyarihan ng Turbo Granny. Na kahit kalma lang ito ay delikado peren ito. Pagpasok sa room, tinanong ng lalaki si Ocaron kung sila ba ni Momo, ngunit sinagot ito na hindi sila ni Momo. Dahil ang gusto ng lalaki ay ipakilala sila kay Momo dahil sa sobrang cute nito. Namula naman si Ocaron. Na-realized na dahil gusto niya lang ng kaibigan ay hindi sumagi sa isip niya na sobrang cute ni Momo. Sinusuntok niya ang kanyang sarili dahil dapat hindi pag-isipan ng ganyan si Momo. Biglang nagsalita ang lalaki. Nabalitaan nila na kahit sino ay pinagbibigyan ni Momo. Nagalit naman si Ocaron sa pangbabastos nito kay Momo. Muling nagbago ng anyo si Ocaron. Tinanong ang lalaki kung sino ang nagsabi nito. Sinabi na si Momo ay hindi ganoong babae. Pinagbantaan niya ito na tigilan ng pagkakalat ng tsismis. Matapos sabihin ng lalaki na titigilan na niya si Momo ay bumalik sa dati si Ocaron at humingi ng pasensya sa kanila. Agad naman tumakbo palabas si Ocaron nang mapansin niya ang pusa na nasa kanyang bag. Tinanong ito ni Ocaron kung bakit ito nasa labas. Sinagot lang ito na dapat ay iginagala ang mga pusa tulad ng sinabi ni Dodoria. Sa tingin ng pusa ay nahihirapan si Ocaron sa kapangyarihan niya kaya gusto niya muling pumasok sa loob ni Ocaron para bawiin ito. Ngunit hindi magpapadala si Ocaron dito at gusto niya rin maibalik na ang kanyang itlog. Bigla naman dumating si Momo at tinanong kung anong ginawa ni Ocaron, ngunit natulala ito dahil sa sobrang cute ni Momo. Kaya bigla itong nahiya at sinusubukan umiwas kay Momo. Habang nag-uusap sila, sinabi ng kaibigan ni Momo na nakipag-away si Ocaron dahil sa pangbabastos kay Momo. Kaya nagalit si Ocaron dahil sa maling balita na kumakalat. Habang naglalakad si Aira, sa isip niya dahil sa sobrang cute niya at mabait pa ay gusto siya ng lahat. Ngunit dahil sa ginawa ni Momo sa kanya ay nagkalat ito ng tsismis. Dahil noong panahon na dumaan sila Momo sa harap niya, nakita ni Aira ang pakpak ni Momo sa likod nito. Kaya naniniwala siya na demonyo si Momo, dagdag pa nito na dahil nakikita niya iyon ay isa siyang napiling nilalang. Siya rin ang nakakuha ng itlog ni Ocaron kaya naisip niya na kailangan niyang sagipin ang mundo laban sa mga demonyo. Noong araw na nalaglag ang itlog ni Ocaron ay tumama ito sa ulo niya at nagtaka kung para saan ito. Nanghiram si Aira sa kanyang mga kaibigan ng rosaryo. Pero nakita pala siya ng pusa. Pinaliwanag ng pusa na kung tao ang makakakuha ng itlog ay makakakita na rin ito ng mga espiritu. Inaya ni Aira si Momo na makipag-usap sa kanya sa isang bodega. Biglang kinapitan si Momo ng 2 babae at napadapa ito. Inupuan ito ni Aira at sinusubukan pabalaykan sa impyerno ang demonyo. Sa galit ni Momo, ginamit ni Momo ang kanyang ESP na nakapagpatalsik sa 2 babae. Inilabas ni Aira ang itlog at ginamit kay Momo sa pag-aakala na mapapatay niya ang demonyo. Sa pagdating ni Ocaron, sinabi ni Momo na si Aira ang nakakuha ng itlog nito. Sa pagtakbo ni Ocaron, biglang lumabas ang isang espiritu at hinawakan si Aira. Sinabi na matagal na niyang inaantay ang araw na magkita sila ulit. Dagdag pa ng espiritu na siya ang kanyang ina. Muling nagbago ng anyo si Ocaron at agad itong sumugod pero nakaiwas ang espiritu. Sinubukan muling umatake ni Ocaron ngunit muli itong nakaiwas. Kinapitan siya nito at sinusubukang kainin. Ginamit ni Momo ang kanyang ESP para hilahin si Ocaron. Pero inatake siya nito at tuluyan ng nalunok si Ocaron. Sinabi ng espiritu na 10 taon ang inintay niya para muli silang magkita ni Aira. Tinanong ito ni Aira na kung siya ba ay utusan ni Momo kaya nagalit ang espiritu dahil ayaw niya itong magsalita ng ganoon sa kanya dahil sobrang mahal niya ito. Nagkwento ang multo nang tinawag siya noon ni Aira na kanyang ina. Sobrang saya niya noong araw na iyon.
Sa pagtayo ni Momo nagagalit ang multo dahil maraming sagabal sa kanilang dalawa ni Aira. Sinabi naman ng pusa na ang tawag sa espiritong ito ay acrobatic silky. Napansin naman ni Momo na ang gamit na cellphone ng pusa ay sa kanyang kaibigan. Tinanong ni Momo ang pusa na dahil isa din siyang multo bakit hindi niya ito kilala. Sinagot niya ito na wala siyang pakialam sa mga bagong dating na multo. Bigla nitong kinain si Aira at sinisisi niya si Momo dahil naging delinkwente si Aira dahil tinawag siya nitong halimaw. Ginamit ng multo ang kanyang buhok. Humingi naman ng tulong si Momo dahil hindi niya ito kaya ng mag-isa. Pero sinagot ito ng pusa na sila Momo ang kumuha ng kanyang kapangyarihan. Kaya wala siyang magagawa. Hinila ng multo si Momo at pinaglaruan dahil sa sobrang galit. Kinain din ng multo si Momo. Lumapit ang pusa. Sinabi na papatawarin niya ito kung iluluwa niya ang mga bata. Dagdag pa nito na nakain din nito ang kanyang buhok kasama si Momo. Nag-umpisa itong umapoy. Tinanong niya ang pusa kung anong ginawa nito sa kanya. Pinaliwanag ng pusa na dahil ito sa rosaryo na dala ni Aira. Dahil isa pala itong lighter at ginamit iyon ni Momo para sunugin ang buhok ng multo mula sa loob. Sa patuloy na pagkasunog nito ay niluwa ng multo ang tatlo. Sinabi ni Momo na gaganti sila dito.